mayroon akong i-additional na gawin for the rules and regulations. Okay? Pakita ko na lang to guys ha. Kasi meron to eh. Merong mga ano kasi, mga players na katropa ko sa group chat. Ano sila? Ano talaga sila, medyo kinakabahan sila pag ginagawa to. So guys, ito sa amin. Kunyari ito. Another topic to. So ito sa amin guys. Kunyari ito na klase na gulong nga, 'di ba? So pag nakalagay siya, naka-invert siya, yung iba ini-invert, yung iba naman hindi. So pag naka-invert naman guys, ang ginagawa sa amin dito guys is ito, spacer, 'di ba? Pakita ko na lang. Ito spacer, 'di ba? So nilalagyan namin ng spacer diyan. Ngayon, pagkatapos meron siyang ano ganito, bearing, kalimutan ko yung ano niya talaga, yung pack na name niya sa pack. Pero in easier ano sa amin dito, sinasabi namin bearing cups. So nilalagyan namin siya ng ganito. Okay? Yan guys, hindi yan DQ guys. Kahit ewan ko kung sino bang nagpauso na bakit i-DQ yan. Hindi to DQ sa BMAX at the same time sa Tamiya mismo. Okay, ilang beses na ako naglaro guys sa Japan Cup. Pati yung tropa ko, dala niya yung anak niya, pinaglapak niya sa Japan Cup, yung gamit na auto pang BMAX, ganito yung mga ginagawa sa gulong nila. Kasi meron kasing junior na junior category, kasi merong family category, mga ganun. BMAX minsan yung nilalapag eh. So ganito yung mga gulong guys, hindi naman siya DQ, wala naman naging problema dun. So how come nagiging DQ dyan sa atin? Walang problema yun guys. Pag eto, nilagay mo to sa loob ng chassis, transmission, DQ yun. Pero pag nasa outside naman siya guys, na chassis, walang problema yun guys. Sa BMAX guys, yung ibig kong sabihin ha. Kung sa open class guys, kahit ilagay mo to sa loob ng transmission, sa ganyan, kunyari, naglaro ka ng open class, gamit mo BMAX, or lagay na natin yung single shaft na open class, lagyan mo ng ganito na na sa transmission niya, hindi DQ yun same pag open class. Pero sa BMAX syempre, pag lagay mo to sa loob ng transmission niya, doon mismo sa loob ng chassis, yun talaga DQ yun. Pero pag nasa outside guys, klaruhin ko hindi siya DQ pag nasa outside. Ganito na style guys, hindi siya DQ. Okay, proceed tayo for the next topic now. So ngayon, example guys, eto, pakita ko na lang talaga. So, meron guys, eto, mga sponge. Ang mga sponge guys, tulad na ito, terminal. Okay, terminal tayo. Pisa tayo sa terminal guys. Eto, kasi DQ to eh. Eto guys, walang problema to guys. Ulit, hindi siya DQ. Okay, maglagay ng sponge, kahit sa rules and regulations, kahit sabihin pa nila anong version, walang DQ sa ganito. Nagtanong ako kasi meron akong narinig kasi na sinabi na doon daw sa version, ewan ko anong ba sa BMAX na Ngayon, nagtanong ako kay Oxkis, sabi ko sa kanya na meron bang ganun talaga sa version na Sabi niya, wala naman, walang nakalagay. Sabi niya. At saka sabi niya, but if in case kayo ng version 1, but mag-refer kayo ng version 1, sabi niya, but mag-refer kayo ng mga version 1 or mga previous version, dapat ang i-refer na na rules yung latest version. So, yun. Wala, tama. Hindi talaga DQ. Okay? Hindi siya DQ etong ganito. Then again, eto pa. Kunyari guys, eto, pakita ko na lang dito. Kasi guys, eto, minsan kasi maalog to. Eto na part. FMA na lang guys. Actually, ang pro nito gumamit guys, mga Super 2, mga Super 2, BZ. Yun, mga nila dito guys is maalog. Ito yung dito nila, maalog yun. Dito, sa likod. Maalog yun. May mga talaga, hindi siya sobrang hindi siya pantay. Kaya ang ginagawa guys, nilalagyan ng reinforcement ng sponge. Nilalagyan ng sponge. Actually, na-post ko na to sa isang video ko kung paano mag-reinforce dun sa sponge. Sa chassis ng VZ. So, nilalagyan nila doon para hindi siya aalog. Okay? Pati yung dito na side, pati nga dito yung dugtungan, pati nga ito minsan naalog to, yung isa kong auto na maalog yung dito niya, dito na part. So ang tendency, ito, saan ba to? Ito na part, ito na area, kita ba? Ito na area, nilalagyan ko to ng punch doon, sponge para hindi siya aalog. Okay? Pati nga din yun kanyari sa cowl, di ba? Maglagay ng cowl. Minsan yung mga cowl is umaalog, okay? Ngayon, ang ginagawa is nilalagyan ng sponge either dito or dito na area para hindi lang siya aalog. So, mga ganun din sa reinforcement using the sponge. Hindi siya DQ guys. Ulitin ko, hindi DQ maglagay ng reinforcement sa mga, hindi naman siya nakakadagdag.
Hindi naman siya nakakadagdag ng speed, hindi naman siya nakakadagdag ng stop, ano. Basta, hindi, ewan ko, bakit naging DQ yun, hindi naman siya naging issue talaga. So, proceed tayo. Ano ba yun? Meron pa akong ano, meron pa yun eh. Pati, ito pala, ito din. Guys, kung magugulat minsan guys, makita niyo sa mga video, kasi baka kasi yung ibang marshal, i-DQ nila. Kunyari guys, ito, di ba? Ito na part, itong dampers, or kahit sa anong dampers dyan. Ang tendency kasi ang ginagawa kasi ng ibang players, especially dito sa amin sa Japan, nilalagyan to ng spring, yung soft spring, nilalagyan nila diyan. For the reason na para pag itutulak din ng spring, mabilis lang din mababa yung dampers. So ang paglagay ng spring dito ng mga ganyan sa outside, hindi din yun DQ. Okay, klaruhin ko lang yun, hindi yun DQ. Baka kasi may players na gumaya kasi may mga players na kasi guys na yung build nila sumusunod dun sa build na nakikita nila dito sa Japan. Ganun. So baka kasi pag ginawa naman nila yun guys, yung mga ibang martial na hindi naman familiar, hindi aware sa mga ganun, baka i-DQ naman. So wag naman sana. Kasi wag naman guys, wag naman masyadong lupitan yung mga players. Yun. Okay, and then next topic tayo guys ha. Ito pa, meron pa. So, okay, ito. Since napag-usapan natin guys yung sa pagdi-DQ. Well guys, kung strict talaga kayo guys, yung marshal sa rulings, dapat guys, ano yun din guys, actually kasi ito, medyo mainit to sa tenga ng mga players natin, ng mga respected OG players natin, especially mga CFM users natin. Kasi I'm pretty sure common to na yung front dito na screw, binibend nila yan to create more down thrust. Okay? Tabigi pa yung to create more down thrust. Yun dito na sa screw nila. Again guys, kung gusto niyo talaga ng fair na laro, also alam ko sa mga OG natin na player diyan, hindi naman kasi ang dami ko ng players na nakilala na yung mga OG players which is mga tropa ko din hindi naman nila ginagawa din yun. Pero may mga ilan kasi na yun nga, ginagawa pa rin nila, and then dahil nga nakasanayan na nila, at saka pag kunyari nagreklamo yung bagong players ba na ganun nga ang tawag nito, naka-bend yung binend talaga na intentional yung rollers kasi guys, hindi naman mabibend tong screw na pa forward. Lalong-lalo na guys, yung gagamitin guys yung double double threaded na hindi basta-basta yun natutupi guys. Tapos sasabihin na paano yun kung natupi na ang tupi nun guys, ang tupi ng mga screw na dahil sa impact, pag ganito pa inside at saka pa backward, yun lang yung tupi, hindi yun yung na pa forward, walang ganun nangyayari. Siguro kung meron man, seldom na lang talaga. So yun guys, yung regarding naman dun. So be fair na lang pa, kasi yung yung di ba may mga chassis din na ang hirap nang mag-create ng down thrust sa kanila, pero hinahanapan nila ng paraan, di ba? So kung gusto talaga ng fair na laro, okay sige, yun, implement natin yun. Dapat ganun. So to be fair lang. Kasi yun nga, ganito kasi yun kunyari guys, di ba ngayon sa atin madami ng mga events na going for Japan, mga ganyan, sa ibang bansa, ganyan. O AD, ikaw tuwang-tuwa ka, nanalo ka dahil yung auto mo yun nga, ikaw yung ikaw ng champion, pero yung setup mo naka-bend yung rollers mo sa harap. Pagdating dun sa sa international na laban, bawal siya. DQ yung mo. So anong mangyayari sa iyo dun? Dahil bali umaasa ka dun sa ganun na style na build mo. 'Di ba? So if gusto talaga na gawa ng paraan na dapat on legal ways. To be fair sa mga ibang players naman, especially sa mga newbies natin guys. Lalo na hindi sila kasi I'm pretty sure madaming newbie na na gusto nila na ibang chassis yung ilapag nila. Merong ganun tapos sinusubukan nilang talaga sumabay sa sa mga dominant na chassis like CFM. Merong ganun syempre di ba? Sinusubukan na nga nila in a legal way yung might as well pati din sana tayo yung yung mga medyo matagal na naglalaro sa So let's follow all the rules na lang, ganun. So and then once again, dun nga sa regarding sa mga DQ, regarding sa mga house rules,
yun, respect na lang sa atin talaga lahat, respect talaga natin yun. Then, yun nga, and also sa mga nagpaparace ulit, please lang, ano sana, ano nyo naman, bali be transparent sa mga house rules nyo guys. Para ano, para walang nangyayaring tawag na ito, parang nangyayaring dayaan sa sa pagdating kunyari nakapasok siya dahil hindi lang kasi uso yan dahil hindi ka team or hindi ka corpo, tapos ang tawag na ito hahanapan talaga ng butas para lang ma-DQ yung wag naman ganun. Naman, be fair lang naman tayo sa para at least ba mas lalong dadami pa yung sa community natin na naglalaro ng ng Tamiya. Okay, so I think yun lang naman guys yung yun lang naman yung matatapi ko. Meron akong dapat isasabihin pa na isang DQ na topic nawala lang sa isip ko. Dami ko na kasi nasabi. But anyway, sobrang tagal na nga It's a 30 minutes video na nga So, yeah, tatapusin ko na lang dito guys yung sa video na to. Kasi maggagawa pa ako ng video regarding dito sa motor kasi bagong break-in. So anyway guys, yun lang. Pasensya na, medyo matagal ako nakapag upload. Ay, tama, naisip ko na, naalala ko na. Ano ko na lang guys ano ko na. So regarding dun sa sponge guys kasi ganito guys. Ang nangyayari kasi guys is kunyari guys, di ba meron tayong mga stabilizer dito guys. Dito sa Japan guys, dahil nga especially dito sa amin, yung layout kasi is rat-tat at the same time technical. Kunyari lalapagan ka ng layout na galing sa tabletop, ang haba ng tabletop, tapos sa unahan merong dalawang nakapatong na slope, tapos yung receiver nun, one receiver liko agad. 'Di ba? Meron ganun yung mga namin dito. Meron ding isang two receiver nga lang siya, pero yung yung dadaanan mo na yung tatakbuhin ng auto mo, sobra pa sa 10 panels. Tapos talon, dalawang receiver. Meron ding isang tabletop, tapos yung downslope mo nga, sobrang ang haba din, sobra pa sa 5 panels. Most likely mga nasa 8 panels pa yung momentum ng auto mo dito sa amin. Tapos yung drop nun is one receiver na slope down, tapos paliko agad. Okay sana kung yung tabletop na yun, straight na tabletop na yun guys, is siya, tawag nito, yung tabletop niya is straight lang, tapos yung slope down niya straight lang din. Ang nangyayari kasi hindi, galing sa mahabang tabletop na stretch, biglang turn na dalawang panels na magkadugtong, corners yun, curve, biglang drop ng isang beses. Or ang dun is yung pangalawang panels pa before mag-drop, wave pa na panels, tapos one receiver, 'di ba? Slope down, one receiver. So madami pa, meron ding meron pa nga ding tabletop slope, tapos yung babagsakan mo one receiver, tapos ang karugtong is bunks. Tangina. Nga kamot ulo talaga. Meron pang basta madami pa guys, yun, di ko na lang So continue tayo dun sa baka kasi i-DQ to pag nakita, kasi meron kasi mga kunyari guys, 'di ba, stabilizer. Kunyari meron tayong high mount tube stabilizer na nilalagay dito, 'di ba? Sa akin kasi naka all 17 ako. Kaya wala akong ganun. So yung high mount tube na stabilizer guys dito. Kunyari guys, ito yung high mount tube stabilizer nakalagay. So yung ibang players namin dito guys, para lang to control sa auto nila. Dahil dito kasi guys, pag mga technical naman kasi guys, hindi naman kasi yung mga players kasi dito sa Japan, hindi sila mahilig magbaba husto ng speed Oo, during sa mga first runs, mga first hits or during sa practice. Oo, makapapansin mo yun, medyo mabagal yung takbo ng auto nila, pero kayo, aware kayo dun kasi panigurado sa second hits nun, magugulat na lang kayo na bakit nagmamabilis tong mga player na to. Yun nga. Tapos yung isang paraan nila to stabilize sa auto, yung high mount tube nila na stabilizer, pinapalibutan guys ng ginaganyan ng sponge. Okay? Ng brake sponge. So baka kasi guys, merong players diyan na na sa atin sa Pinas, gagaya na ganun. I-DQ guys, hindi yung DQ guys Walang problema doon. Maglagay ka ng sponge doon sa mga ganun. As long as pumasok sa dimension box yung auto mo, goods yun, walang problema doon. Okay? So I think yun lang yung additional guys na naalala ko na information. Meron pa talaga dapat guys pero hindi ko na ita-topic guys kasi medyo sobrang haba na. 37 minutes na So, eto, gagawin ko tong row. Gagawin lang ako siguro ng thumbnail na simple lang and then ipopost ko na to guys. And also guys, pasensya na ulit. Hindi ako nakakapag-video talaga. Sobrang busy talaga ako sa work. And also, wala ako masyadong time dito sa ngayon sa bahay na or space na makapag-create ng video. Paminsan lang. Eto, ginawan ko na lang talaga ng paraan
Ngayon, actually wala pang tulog, but yun nga. So anyway guys, pasensya na and thank you again for watching. And sa mga ano guys, disclaimer lang sa mga ano natin, sa mga players natin, if meron akong nasabi or meron akong na topic na medyo hindi sang-ayon sa inyo, pasensya na. At meron kayong ano topic na feeling nyo need nyo i-voice out na may mali ako dun sa nasabi ko, paki-comment guys, ano pag-usapan natin. Wala akong problema dun, much better naman pag-usapan para at least ma-correct natin kung ano yung mali. Okay? So yun guys, thank you again for watching and see you again for the next video. Janet.